Magandang umaga sa inyong mga bata ng baitang tatlo. Magandang umaga po, teacher! Bago natin simulan ang araw na ito, ay nais kong tumawag ng isang estudyante upang paunahan ang ating panalangin. Yes po. Let's bow our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Oh God, Almighty, as the healthy children, open me today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we may learn and guide and teach ourselves, our soul, our love, and our freedom in Philippines. Amen. Maraming salamat po. Bago natin simulan, ay nais kong tingnan niyo ang inyong kapaligiran at pulutin ang mga basura. At ayusin ang inyong upuan at upo ng maayos dahil mamaya ay meron tayong masayang aktibidad. Naiintindihan ko ba mga bata? Opo, teacher! Ano kayo? Ano ang makikita niyo dito sa pisara? Yes po? Teacher, may lugar po. Buwan? Ano pa po? May pangamundo. Yes po. Ano Teacher, ano pa po? Teacher, may ulam po. Tama. Meron ditong dalawang tutok. Ito ang magsisilbi nating talaan ng inyong score. Sa bawat inyong participation at inyong pagtamang sagot ay lalagyan natin ito ng ginto. At tatawagin natin itong yaman ng kaluwa. Naiintindihan mo ba mga bata? Opo, teacher! Ngunit, aalamin mo muna kung sino ang lumiban sa araw na ito. Pag narinig niyo ang inyong pangalan, ay nais kong sabihin niyo kung saan kayo nakatira. Naiintindihan mo ba mga bata? Opo, teacher! Adrian, Present, teacher. saan po ang lugar kayo nakatira? Sinunok po. Sige. Nur, Baliwasan, teacher! magaling at walang lumiban sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy ay meron akong alituntunin na hinanda para sa inyo. Ang isang alituntunin ay makinig ng maayos kapag nagsasalita ako sa unahan. At kung unang maayos, pag meron nagsasalita, naiintindihan ko ba mga bata? Opo, teacher! Okay. Meron akong inihandang dalawang sobre at sa loob ng dalawang sobre nito ay merong larawan. Nais kong obserbahan nyo kung ano ang larawan na ito. At pagkatapos yung obserbahan ay pumili ng isang miyembro na magre-representa sa harap kung ano nga ba ang larawan na nasa loob nito. Naiintindihan mo ba mga bata? Hahatiin ko po ang inyong klase sa dalawang pangkat. Ito ang pangkat isa at ito naman ang pangkat dalawa. Sabihin niyo lang po kung ano ang larawan na sa loob. Teacher, tapos na po. Tama. Sabihin niyo lang po kung anong larawan na nasa loob ng ito. Nais ko po anyayahan ang representante ng pangkat dalawa. Yes po, Mr. Asda. Nangyari kagabi sa bahay. Ano po yan? Pinipad yung bubungang dahil sa bagyo. Tama. Nakaranas ka na ba ng bagyo? Tama. Tama. Very good. Anong pangkat na ulit? Pangkat dalawa po. Dahil dyan, makatanggap ka ng dalawang ginto. At ngayon naman, ang pangkat isa. Teacher, ang napansin ko po ay isang sirang building na dahil sa lindol. Tama. Nakaranas ka ba ng lindol? Opo! Okay. Magaling. Pangkat isa. Opo, teacher. Base sa inyong larawan na nakita,
Sa palagay niyo, ano ang tatalakayin natin sa araw na ito? Sino po ang makasagot? Yes po, sige. mga pamalit na nangyayari sa atin. Tama, meron pa po bang iba? Teacher! Sige po. Teacher, mga kalapitan po ang nangyari sa ating lugar. Tama. Ang tatalakay dahil ang paksa na tatalakayin natin ngayon ay ang mga lugar na nasa pamanid batay sa lokasyon at topografiya at wastong pagtuon sa pamanid. Basahin nga ulit. Mga lugar na nasa panganib batay sa lokasyon at topografiya at wastong pagtuon sa panganib. Magbigay na ako ng isang kalamidad na nangyayari sa ating komunidad. Yes po, taas po. Bagyo. Saan pagkatkalan? Isa po. Okay. Magaling. Anong ginagawa kapag may bagyo? Teacher! Isa pagbigyan natin ng iba. Anong ginagawa kapag may bagyo? Teacher! Yes po. Ano minsan po dito sa bahay? Tama. Lumisan kapag nasa peligro ang inyong bahay. Ngayon ay merong inihandang apat na kalamidad si teacher na ating tatalakayin. Ito ang baha, landslide, lindol, at bagyo. Ano nga ulit yung apat na kalamidad na ating tatalakayin? Taas lamang po ang ating kamay. Yes po. Tama. Baha. Ang una ay ang baha. Sabay-sabay natin basahin. Yung una po si teacher at susundan niya ba? Ang baha ay ang pagkapaw ng tubig dahil sa malakas na ulan, bagyo o panakyat ng tubig sa ilog. Sino nga ba dito ang bahay nila ay malapit sa ilog? Yes po, Asda. Ano po ang inyong nakikita kapag umuulan? Mataas na tubig po, teacher. Tama. Ano ang dapat mong gawin pag tumataas ang tubig sa ilog? Yan lang po mga kagawin ng teacher. Tama. At lumikas sa ligtas ng Tama. Lahat ba ay nakaranas na ng baha? Yes. Ang pangalawang kalamidad ay ang babasahin ko po ulit at susundan niyo ito. Ang landslide ay pagbuho o pagbulas ng bato, lupa, putik, mula sa loob, ng lugar. Sino nga ba ang pumuputo ng mga puno sa katubatan? Tama. Mabuti po ba ito sa ating komunidad? Ano mangyayari kapag patuloy nating pinutol ang mga puno sa katubatan? Yes po, sige. Lalo tayong babangati. Yes, tama. Anong lugar ang laging tinatamaan ng landslide? Landslide po. Yes po, Adrian. Teacher, sa mga kabundukan. Tama. Sa matataas na lugar at kabundukan dahil ito ay sa malakas na pagulan. Ang pangatlong kalamidad ay ang lindol. Babasahin ko po at kayo ulit. Ang lindol ay ang pagyani ng lupa dahil sa paggalaw ng mga bato
Saan galing pangkat? Teacher, kami po punto sa Okay po, magsagot ang ulit. Ang pang-apat na kalamitan ay ang bagyo. Babasahin ko ulit at susundan niyo ito. Ang bagyo ay malakas na hangin at matinding ulan na nagtutulot ng pamanik sa tao at ari-arian. Kapag may bagyo, ano nga ba ang una niyong itinatago? Sige po. Tama. Ano po ba? Tama. At ilagay ito sa ligtas na lugar. Ngayon ay alam na natin ang apat na kalidad na nangyayari sa ating komunidad. Ngayon ay nais kong pumunta kayo sa inyong grupo at magtulong at gagawa kayo ng pagganap o role play. Ang pagkatisa ay ang gagampanan nyo ay ang baha. At ang pagkatdalawa naman, ang gagampanan nyo ay ang lindol. Umuupo ng bilog. Mga bata, makinig muna. Upang tukuyin ang inyong kagalingan at kaayusan sa inyong pagganap, ay meron akong hinandang pamantayan dito. Basahin natin. Okay. Ah, sa isa naman, at upang gawin ang aktibidad na yan, ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Simulan niyo na po, mga bata. Tapos na po. Okay. Ang pangdalawa, tapos na po. Nais kong tawagan ng pang-isa upang ipakita ang inyong nagawian. Okay, nais ko. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano ang inyong ginawa? Okay, dahil yan, makakatanggap kayo ng 2 puntos. Bago natin makita ang ginawa ng pang-dalawa, ay nais kong bigyan natin sila ng amazing rap. Alam niyo ba ang amazing rap? Ako muna at susunod kayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sing, 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 amazing. Tumayo po ang lahat. Okay. Ngayon ay nais kong ipakita nyo na ang inyong nagawa. Ang pangkat
Tapos, bigla, gumalaw yung pa-teacher. Tapos, sabi kasi ni Mama, pag may kneel down po, papasok daw po kami sa loob ng mesa. Okay, magaling. Dahil dyan, makakatanggap kayo ng 2 puntos. At bago tayo magpatuloy, ay nais kong bigyan natin ng Jollibee Club ang pangkat 2. Alam niyo po ba ang Jollibee Club? Hindi po! Ano lang po? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jollibee, Jollibee, Jollibee. Tumayo po ang lahat. Salamat. Upang sa ating talakayan naman ay meron na kayong inihanda. Okay. Paano to? Basahin natin ang paligo. I-connect ang itatawal ang bawat katawan sa hanay A. Sa tamang konsepto o termino sa hanay B. Guhulin ang linyang mag-uugnay sa dalawa. Naiintindihan po ba ba? Oo! Sino po nais tumagot sa ating? Teacher! Yes po, Tani. Tama po ba ang kanyang sagot? Okay. Teacher! Bakit po ba naging tama ang sagot ni Mr. Kani? Teacher, kasi tayo yung dalawa. Tama, dahil ang mga bago ay gumuho mula sa taas hanggang sa taas. Sa pangalawa, yes po, more. Tama po ba ang sagot ni Moore? Bakit po tama si Jay? Kasi may ba ako sa nararamdaman? Ngayon, ang dalawa, isang punto. At sa huling larawan naman ay sinong gustong sumagot? Yes po, Asta. Wow! Lindol nga ba ang nasa larawan? Opo! Sino? Ano nga ba ang nasa larawan na yan? Teacher, mga pumupildi. Tama. Anong pangkat ka po ulit? Teka lang. Ngayon, ay may natutunan ba kayo sa akin? Oo. Para sa ating takdang aralin, babasahin ko ito at susundan niyo naman. Umuwi ng simpleng plano Buhay ng sineplano ng kaligtasan para ng kaligtasan para sa inyong bahay. sa inyong bahay. Kapag may baha, may Kapag may bagyo, baha, baha, o landslide. o landslide. Isulat ito sa inyong kwaderno. Isulat ito sa inyong kwaderno.
dahil sa huli tayo din ang maghihirap. Naiintindihan mo ba mga